Magandang araw mga kasolar. Nagbabalik ang inyong kasolar, si Solarens. So, nandito ngayon tayo, no, at meron tayong DEYE na 6 kilowatts. So, merong mga dapat tayong tandaan. Unang-una, kung nakabili tayo ng unit na ito, ano ba yung pinakamahalaga nating ginagawa para maiwasan na masira yung ating inverter. So, meron tayong process na tinatawag, yun yung safe mode. Yung safe mode ay merong 6 na steps na dapat nating gawin, which is mandatory, para maiwasan natin na magkaroon ng error, lalo na't bagong-bago yung inverter. Okay, so kasama na i-explain natin yan yung pagparallel ng battery na nakamatch, DEYE inverter at saka yung battery na solar homes. Okay, so unahin natin yung first step, una nating i-on. So i-on itong breaker. So ito, bidirectional naman ito, DC MCCB ito, at may individual breakers yan. Okay, i-on muna natin to. At i-press natin itong kanya-kanyang tiny switch, Tapos, kailangan, dito sa connection, para mag-parallel, meron tayong communication cable, yung sa RS485, naka-in and out yan, 1 and 2. So, yung in and out niya, dapat pagka ginawa nating master ito, dapat dito yung out, tapos in naman dito sa kabila. Ngayon, since master ito, dapat yung CAN communication, ay i-connect natin yan dito sa CAN port communication ng DEYE inverter. At tingnan natin, meron pa tayong setting na gagawin dito. Pupunta tayo sa settings. Ayan, mapapansin ninyo, naka-protocol na siya ng DEYE. So, 001 yon. At same din dito. So, kung mapapansin ninyo, 230 itong dalawang ito, dito automatic niyang babasahin, magpa-flash yan. Makikita mo nag-parallel na kasi 230, big sabihin, 460 na yan. Okay, so, yun yung first step para sa battery. So, hindi ibig sabihin, pag naka-first step ka na, ay mag-on na yung inverter. Hindi pa, kasi set dyan ay yung inverter switch, yung maliit lang. So, pangalawa, itataas natin itong AC breaker input. At may papasok na ritong power yan at mag-on yung LCD, Pero since ganyan pa yung kulay, hindi pa yan naka-normal. Hihintayin natin mag-blue color ito. At pangatlo, papasukin natin yung PB, PB, ibig sabihin yung solar panel. So, i-on na natin yan. So, pag na-on na yung dalawang yan, makikita ninyo dito sa gitna, LCD, ito. Naka-off pa rin yan. Naka-off. Ibig sabihin, hindi pa yan normal. So, kailangan muna nating mag-settings, kagaya nito. Yung battery, nakita natin na 460. So, yung capacity, dapat ilagay natin sa 460. So, kinakailangan kasing mag-match yan dun sa battery. So, yung max charge, hindi muna natin gagalawin yan, kasi ang kagandahan kasi pag bago yung battery mo, dapat mababa lang yung charging current. Ganun din dito sa discharge. Okay, so tingnan nyo, naka-lithium mode yan. And save natin. Yan, so mako-confirm lang. So, yung next step natin, para makita natin na naka-on itong nasa gitna, ay pipindutin na natin itong inverter switch, Ayan. So, makikita nyo, magbabago yan agad dito sa gitna kasi yun na, nag-on na yan. So, hihintayin lang natin na mag-normalize. At pag normal yan, itong DEYE na word na to, dyan natin makikita yung color blue. So, meron lang waiting time or reconnection time yan. At tingnan natin kung ilang minutes ang nakalagay. Ayun, 60 seconds lang. So, pagka naka-net metering kasi, 600 seconds yan or 10 minutes. So, medyo mabilis siya ngayon kasi naka 60 seconds lang. So, yun yung makikita natin sa grid settings. Mayroon pa tayong mga ibang sineset, hindi lang dun sa battery, kasi dito sa battery, kailangan na maset natin yan, especially itong utility charging na to, para hindi malakas ang kuha sa distribution utility para sa charging. So, binababaan natin yung amperahe niyan. Okay? Parang lalabas, flickering charge lang. So, pwede nating 10 to 15 amperes yan. At meron ayan, yung lobat niya. And usually, nasa 20% ito nilalagay yung lobat. At yung shutdown, nasa pwedeng 15, 10 to 15%.
Okay. At dito sa grid settings natin, para makita natin na siya ay magno-normal, dapat itong hertz na to ay naka 60. And since kailangan natin i-unlock, ipapasok natin yung password na 4 na 7 para mabago natin. Kasi merong password. Makikita nyo, ito naka 60. So, ayan, isa-save na natin yung 60 hertz. Okay. Meron pa mga battery-related connection, kagaya nito, time of use. Ayan. Pwede nating pagganahin yan. At since 61% yung battery natin, masyado mataas itong voltage na to, ano, yung kanyang remaining capacity. So yun, tumunog na yung kanyang relay. So hintayin lang natin na mag-normal. So yun, mapapansin niyo, no, naka-on na yan at ito naka-color blue. At makikita nyo na successful yung ating tinatawag na safe mode kung hindi tayo makakita ng any errors dito sa device information. At pinakahuli, yung pang-anim na way natin para sa safe mode ay kung meron tayong nailagay na breaker dito sa load side. So pwede na nating itaas yun dito sa load side. Pero ngayon, normal na yan na umaandar. Okay na. So yun lang ang safe mode natin. At madali lang tandaan. Okay, at yung safe mode na yon, beneficial yan, lalong-lalo na dun sa mga nagsisimula pa lang. Baga, yan ang magsisilbing Bible ninyo kung paano paandarin ng maayos ang mga hybrid inverters. So, yun lang muna mga kasolar. Kung may tanong kayo, ay pwede kong sagutin dyan sa comment section. At kung medyo malalim-lalim, pwede nyo akong tawagan.